Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas! May nakakuha na naman ng Grandmaster title sa edad lamang na 12 anyos mula Turkiya, si Erdogmus Kaan Yagis. Matindi, pabata ng pabata ngayon ang nakakakuha ng Grandmaster title At 3 games pong i-analyze natin ngayon. Itong game na ito yung crucial game na kapag naipanalo niya, makukuha niya ang last GM norm. Sa rating po, wala na siyang problema. Na-reach na niya ang 2500 standard rating. GM norm na lang talaga ang inaabangan niya at makukuha na niya ang isa sa mga youngest GM sa buong mundo. At isusunod naman natin, nakaharap niya sa turneyong ito, si Abhimanyu Mishra ang may hawak ng youngest Grandmaster title sa buong mundo. At isusunod natin sa panghuli ang naging laro niya kay Niemann na nag-champion dito sa Grenke Open Swiss Standard Tournament. Okay? Simulan na kagad natin. Ang ginawa ni Erdogmus nag-E4, E5 si Marian, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez nag-A6. Ito palang batang ito ay plakado, no? Madisiplina sa linya. Oh. Bishop D7, yan yung tinatawag na deferred Steinitz variation ng Roy Lopez. Nag-C3, G6 para magpa-fianchetto, nag-D4, control the center, Bishop G7, nag-Bishop G5. Aba, matutulis ang mga bishop nyo. Nag-castle, Knight BD2 at nag-H6, atras lang. Okay, sa mga ibang tagapanood nating beginners, huwag tayong basta-basta kakapture sa knight pagka ganito. Hindi basta-basta pinagpapalit ang bishop sa knight kung hindi naman makaka-damage. Sa normal na sitwasyon, inaatras lang yan. Okay? At kumapture sa D4, capture, knight takes D4 at ito ang novelty. Ayon sa naitala pa sa aklat, ang ginawa ay C takes D4. Okay? Pero tignan natin ang new idea ni Erdogmus. Knight takes D4, capture, nag-exchange Queen D7, exchange Queen B3 at Knight H5. Tineret ang pawn sa D4, dinipensahan, Rook B8 at nag-Rook AC1 para i-pressure yung C7. Nag-Rook E8 at nag-Queen D3, Queen G4. Ayan, gustong puwersahin ni Fide Master ng mga gulo-gulo at nag-Bishop G3. Hindi matrap ang bata, ano? Dito kasi mga kamatya, sa limbawa, ma-attract ka na, uy, H3, parang walang gagawin ng reyna mo Mayroon kasing Queen takes G2. May ganyan Takes, then Knight to F4 check. King F1, then Knight takes Queen, double pa. Ayan. Pero sa murang edad, hindi na po mautakan. Nag-Bishop G3. Kita niya yung threat. Capture at nag-Rook E7. Ang plano ay papatong para i-pressure ang E4. Nag-Queen B3. Ayan. Subukan lang umalis. Makukuha ang B7 pawn. At nag-C6 na bad mo ban si Fide Master. Dapat daw po ay Queen C8. Yun nga lang, parang tipong ipit ang tore pagka nag-Queen C8. Pero yan ang gusto ng computer engine. Pero balik tayo sa C6. Ayun, kaya naman pala bad move. Sige po, pakiguess nyo po ang ginawa ng batang ito. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng Rook takes C6. Napitasan lang pala. Oo nga pala, nakaabang na tore sa C-file Nag-Rook takes E4. Ayan, may kagat din, may bawi din. Capture, pero pag Rook takes D6, still, 1 pawn up pa rin ang puti. Nag-Rook C8. Ayan, para may mga sundot-sundot, makapangalikot. Nag-Rook D7 na bad move din naman si Pogi. Dapat daw po ang tira ay King H2. Ayan, iwas lang. Pero, balik tayo dito sa ginawang Rook D7. Chumek sa ilalim, King H2, and the Queen F5. Good move. Depensa na, may threat pa, at medyo may delikadong paparating na Queen H5, kailangang agapan yan. Chumek muna King H7 and nag-G4. Ayun, G4. Pag kinapture ito, may Queen takes F7. At the same time, yung G4, wala ring Queen H5. Nag-Queen F6. Ayun, bad move ang ginawa ni FM. Dapat daw po ay Queen to F4 check pag nag-G3, then Queen to C7. Atake na, depensa pa. At mag-Rook E8, Queen D7. At mag-Rook E4 para depensahan and King G8. So still, safe pa rin ang black dito mga kamatyas.
okay lang, di ba? O pero, nag-queen F6. Pero alamin muna natin ha, baka mapatanong kayo, coach, ba't di kinapture yung libreng pawn na yan? Meron kasing queen takes F7. At kapag chumek sa H5, may king G3, wala nang kasunod na check. Grabe, matured na yung bata. Matured na, no? Nung bata ako, hindi ganyan ang tira ko. Queen F6, Rook D7, ayun, tineret. Nag-King G8 bumalik and nag-G3. Ayun, para wala nang mga sundot-sundot ng check. And wala namang dapat ikabahala sa knight. Depensado. Nag-Bishop F8, King G2, Bishop to D6, at nag-Queen D5, tineret ang Bishop. Nag-Bishop C7, Queen takes B7, nag-Bishop F4. Bakit bumalagbag ng ganyan? Grabe namang pagkabalagbag yan. Yan ba talaga magandang tira? Kinapture lang, Queen takes F4. Ang natanaw dito siguro ni FM ay paano mo didepensahan yung pawn G4. Simple lang po ang sagot. Knight E5, depensado na ang pawn sa G4, nag-resign po dito si FM. Bakit? Wala na pag nag-rook C2 para i-threat yung F2, halimbawa, mayroong queen to B8 checking G7 then sasalubungin ng tore with check tempo na. Huli pa rin ang queen, mapipigilang makapture ng F2 or makapture ang F2. Okay? So, dito po nag-GM ang batang ito, yung last GM norm niya. Grabe, no? Nakakainggit. 12 years old lang. Kompleto na requirements. Ang rating niya sobra-sobra pa, 2540 na nga eh. Grabe, ang sipag ng batang ito. Suportado siguro mga magulang nito at ang gobyerno nila kasi hindi ka makakaipon ng ganyang rating kung hindi ka talaga exposed sa mga tournaments. Talagang ginastusan ng batang yan. Okay, ito po ang sunod, no? Nakalaban niya talaga mismo sa torneyong ito ang may hawak ng titulong youngest grandmaster na si Abhimanyu Mishra ng USA. Tingnan natin. White dito si Erdogmus nag D4. Aba, D4 naman. D5, C4, slab defense, exchange ang pinasok. Exchange. E3, A6, Bishop D3, Bishop G4, Knight GE2, E6, H3, kinapture na, capture, and Bishop D6, Bishop G5 lumipat. Castle, Castle, H6, and Bishop H4, nag-Bishop E7 at nag-Rook C1. Knight to E8, hinamon ng Bishop to Bishop, tinanggap na ni Erdogmus and nag-Knight to A4, Knight D6, A3 at nag-Knight to A5. Nag-Rook C3, yan para mapigilan ang lundag ng Knight. Nag-Rook C8, tinapatan, capture, capture at nag-Knight to C4, kinapture na and nag-Knight to C5, Rook C8, Queen C2, Knight D6 at ganito po kasimple. Teka muna, ba't hindi kinapture ito? Parang mali yata notation nila. Kasi pagka ganito, saka palang kumapture. Ayun. Tingin ko dito ang tira, nagkamali lang siguro sa notation, baka kinapture ito. Tapos queen takes, dito nagtabla. Kuminsan po kasi ganun pagka yung sa organizer side, nire-remedyohan lang Pero tingin ko ito nangyari. Kasi kung itong gagawin, Rook C6 pepreno dyan, kakapturein lang yan. Di hamak na lang mga puti dyan, hindi na tabla yan. Diba? Winning yan. Weak pa yung pawn sa A6. Ayan, kaya dito po, siguradong kinapture yan, capture din, nag-draw dito. Ibig sabihin, nakaramdam din talaga si Mishra ng pagkasolid ng batang ito. Di naman magkakilala yung dalawang yan, malayo yan. USA and Turkey, nagtabla, nakatabla si Erdogmus. Galing ng batang ito, no? At, etong huling i-analyze natin, against Niemann, yung nag-champion sa torneyong ito. Tingnan natin. White uli si Erdogmus nag D4, Knight F6 si Niemann, C4, E6, Knight C3, D5, kinapture ang D5, Bishop G5, Queen's Gambit decline, Bishop G5 variation, panahon pa po ni Kasparov Karpov, talagang gamit na ang theory na ito. C6, Knight F3, Knight BD7, Castle, at nag H6, Bishop to F4, at nag Knight to H5 para hulihin yan. Nag-Bishop E5, marunong ang batang ito. Aral na aral. Ito rin ang tira ko dyan. Naging laro ko na ito dati. Knight F6. Dito po kasi kaya nag-Bishop E5. Hoping nakaka-capturing yan. Capture, magkakaroon ng tempo attack na kapag bumalik, magkakaroon ng timing to play F4 na parang tipong stone wall ang magiging dating na napakatigas ng knight sa E5. Napakakunat niyan mga kamatyas. Kahit ilang beses mong pakuluan yan, hindi mo pa rin bungi ang ngipin mo pag kinagat mo yan. Kahit ilang beses mong pakuluan yan. Ang tigas niyan.
Ayan, yan ang gustong-gusto ko sa puti eh, yung ganyang linya eh. Kung masusunod ha. O, pero, nag-knight HF6, Bishop F4 at nagpasayaw-sayaw na balahibuhan din si Niman. Nagpatabla din. O, paborit sa bata yan. Kain ng rating, papalapit ang papalapit sa kakumpletuhan ng GM norm. Congrats sa batang ito mga kamatyas. At pang ilan ba siya sa pangkalahatan sa buong mundo? Pang ilan ba siya? O ito po, silipin natin. Ayan. Ang number 1 pa rin talaga, si Abhimanyu Mishra. 12 years old, 4 months and 25 days na kumpleto niyang lahat ang requirements ng pagiging Grandmaster. Pumangalawa si Sergey Karyakin, 12 years old, 7 months. Ayun. 3 months lang ang diferensya nila ni Abhimanyu Mishra. Tinalo ni Mishra, no? And Gukes, 12 years din, 7 months, pero may 17 days eh. May putal eh. Yagiskaan Erdogmus, ito po malupit, 12 years, 9 months, and 29 days. Grabe. Ilan na ang nakakuha ng Grandmaster sa edad na 12 years old? 1, 2, 3, 4, 5, 6. At yung iba, 13 years old, si Nodirbek, Paramay Hanegi, Magnus Carlsen, and Wei Yi. And si Magnus pala, 13 years old and 4 months and 27 days. Okay, yan po ang 10 youngest Grandmasters in history. Malayo na sila Fischer. Na-break sila Fischer eh. Si Fischer, 15 anyos eh, kung di ako nagkakamali. Kilabot na sa buong mundo yun. Nagulat ng lahat doon, no? Pero akalain mo meron pa palang makaka-break na na 12 anyos lang. Baka bukas makalawa mga kamatyas. May 10 taon na. Ang bihirang chess yan. Baka may 10 taon na. Dumedede pa yun ah. Ha? Okay, yan po mga kamatyas. Maraming salamat po. Sana natuto kayo na update. At naglalambing po si Coach sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Click nyo na po ang subscribe button sa YouTube channel natin. Notification bell para ma-notify kayo palagi. Ganun din sa Facebook page Kamatyas. Paki-follow naman po. At sa ating TikTok, Road to Wings. Follow na kayo mga kamatyas. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.